Isipin mo ito, mga ka-fan, isang batang babae, nakatayo sa gitna ng track field, suot ang uniform niya, handang tumakbo, handang mangarap, pero bigla siyang pinigilan, hindi dahil mahina siya, hindi dahil hindi siya qualified, kundi dahil sa kung sino raw siya, at ngayon ang desisyong iyon ay aabot sa pinakamakapangyarihang hukuman sa Amerika. Mga kachika, isang desisyon na pwedeng magbago ng sports, batas, at buhay ng libo-libong atleta sa buong mundo. Welcome back, mga ka-fan, sa channel kung saan hindi lang chismis ang usapan, kundi ang emosyon sa likod ng bawat headline. Ngayong araw, hindi artista ang bida, hindi rin love team, isang kontrobersyang mas mabigat pa sa championship trophy. Ang ACA Supreme Court ay harap ngayon sa isa sa pinakamainit, pinakasensitive, at pinakapinag-aawayan na issue sa modernong sports. Dapat bang payagan ang transgender athletes na makipagkumpetensya sa girls at women's sports? Sa likod ng batas may mga batang umiiyak, may mga atletang galit, may mga magulang na takot, at may buong bansa na hati ang opinyon. Balikan natin, mga ka-fan, noong 2020, ipinasa ng Idaho ang tinatawag na Fairness in Women's Sports Act. Simple ang mensahe, ang mga atletang ipinanganak na lalaki ay hindi pwedeng sumali sa girls at women's sports. Pero doon nagsimula ang gulo. Isang transgender athlete sa isang universidad sa Idaho ang nagsampa ng kaso para sa kanya. Hindi ito tungkol sa panalo kundi sa karapatang makilahok. At alam nyo ba, pumanig sa kanya ang mababang korte. Sinabi nilang lumalabag ang batas sa Equal Protection Clause ng US Constitution. Mas masakit ang susunod na kwento, mga ka-fan. Isang middle school student sa West Virginia, bata pa, nangangarap pa lang, gusto lang niyang tumakbo sa girls track team. Pero pinigilan siya ng Save Women's Sports Act ng 2021 at muli umakyat ang kaso sa korte, ang desisyon. Discrimination daw ito base sa sex, lumalabag sa Title VAT, ang batas na dapat nagpoprotekta sa lahat ng estudyante, isang bata, isang pangarap, at isang sistemang nagsasabing hindi ka pwede. Dito na pumutok ang social media, mga kachika, hindi patas, proteksyon ito para sa women's sports, karapatan ng lahat ang maglaro, nasaan ang fairness? Sa Russia, may mga fans na nagsasabing dapat malinaw ang biological rules. Sa Japan, tahimik pero malalim ang diskusyon tungkol sa respeto at disiplina. Sa Pilipinas, hati rin ang opinyon, may awa, may galit, may pagkalito. Walang neutral sa isyung ito. Noong Pebrero, isang matinding pahayag ang yumanig sa Amerika. Isang executive order mula kay President Donald Trump. Ang sabi niya, "From now on, women's sports will be only for women. The war on women's sports is over." Sa isang iglap, nagpalakpakan ang supporters, pero sa kabilang banda may mga natakot, may mga nawala ng pag-asa. Ang executive order ay nagbibigay kapangyarihan sa gobyerno na tanggalan ng pondo ang mga paaralang papayag sa transgender athletes sa women's teams, isang utos, isang pirma, maraming buhay ang apektado. At dito na natin babanggitin ang pangalang kilala ng buong mundo. Lia Thomas, noong 2022, sumali siya sa Women's Collegiate Swimming Competitions matapos dati ilumangway sa men's team ng University of Pennsylvania, at boom naging lightning rod siya ng galit at diskusyon. May mga kasamahan siyang babaeng swimmer na nagsabing, hindi patas, may physiological advantage. Ang resulta, nagkasundo ang UPenn na iban ang transgender athletes sa women's sports teams. At mas mabigat pa roon na tuklasan ng Education Department na lumabag ang universidad sa Title VAT. Isang pangalan, isang kwento. Isang simbolo ng mas malaking laban. Ngayon, mga ka-fan, narito na tayo sa pinaka-climax, ang 8th Supreme Court. 9 na mahistrado, 6 conservatives, 3 liberals, at tandaan natin noong nakaraang taon lang, sila ay pumabor sa ban sa gender-affirming care para sa minors. Pumayag sa pagtanggal ang transgender troops sa military. Kaya ang tanong ng buong mundo, may pag-asa pa ba ang mga transgender athletes? Ang desisyon ay inaasahang lalabas sa Hunyo o unang bahagi ng Hulyo, isang desisyon na pwedeng magtakda ng president, pwedeng magbago ng sports policies sa buong mundo, pwedeng magdikta kung sino ang may karapatang mangarap. Mga kachika, huminga tayo sandali, dahil ang totoo hindi lang ito tungkol sa medals, trophies, o panalo. Ito ay tungkol sa kung sino ang kinikilala ng lipunan, sino ang pinoprotektahan ng batas at sino ang naiiwan sa gilid ng court. Umiiyak, isang maling desisyon pwedeng magwasak ng pangarap, isang tamang desisyon pwedeng magbukas ng bagong yugto o bagong sigalot. Ngayon, tahimik ang korte pero maingay ang mundo.
May mga babaeng atleta na takot mawala ng patas na laban. May mga transgender youth na natatakot na tuluyang mawala ng lugar. May mga magulang na hindi alam kung paano ipapaliwanag ito sa kanilang mga anak, at ikaw, ka-fan. Ano ang pakiramdam mo? Sa susunod na mga buwan, malalaman natin kung saan papanig ang kasaysayan. Hanggang doon patuloy tayong manonood, makikinig at magtatanong. Dahil minsan, ang pinakamatinding laban ay hindi sa loob ng arena, kundi sa puso ng lipunan. Kung gusto mo ng mas maraming kwentong ganito, mabigat, emosyonal at totoo, alam mo na ang gagawin. Hanggang sa susunod na chismis, ingat, mga ka-fan.